kung ang isang tao nandito sa Pilipinas ay Filipino, meron tayong batas sa Civil Code na kung saan ang kanyang mga batas paukol sa kanyang persons, family, no? Ang nagga-govern na batas niyan ay ang batas ng Pilipinas pag siya ay Pilipino. So, kung yun nga, sabi nung nagtatanong, Pilipino siya, ang dapat sundin ay ang batas ng Pilipinas. Ano ang nasa Kodigo Pamilya? Ang nasa Kodigo Pamilya, sapagkat stricto ang Pilipinas sa divorce. As a matter of fact, wala pong divorce. Ito yung ang divorce kung nais ng dalawang mag-asawa na ayaw na nilang ipagpatuloy, na sila ay maging mag-asawa, pwede silang magpirmahan agad-agad. No? Ang remedyo pag parehas kang Pilipino ay yung tinatawag na declaration of nullity of marriage due to psychological incapacity to comply with the essential obligations of marriage. Yan ang remedyo, lalong-lalo na, which is more often than not, kung narcissist. Halimbawa, yung asawa mo, alam nyo na yung narcissist, iha. Anyway, balik tayo dito sa usapin ngayong hapon. Kung Amerikano o ibang lahi ang asawa ng Pilipina at sila po ay nag-divorce, in which case, yung bago mabigyan ng lisensya yung Pilipina na mag-asawa ulit dito sa Pilipinas, kinakailangan ng tinatawag na Judicial Acknowledgement of Foreign Divorce. Sa Tagalog, kailangan na patunayan na nangyari ang isang divorce between a foreigner and a Filipino upang ma-acknowledge, no? Mapansin ang nangyaring divorce. So, ito po ay sa pamamagitan ng pag-petition, pag-file ng petition sa hukuman, na kung saan isasubmit ang mga divorce decree sa Amerika. Isasubmit ang certificate of finality ng desisyon sa Amerika. Isasubmit ang batas sa Amerika na kung saan yung Amerikano ay pinapayagan na pwede siyang makipag-divorce. At syempre, kinakailangan patunayan na sila ay dating mag-asawa. Kaya importante na ipakita ang kanilang dating marriage certificate. So, pag ito ay napatunayan, Bombo Nicole, ay magkakaroon ng pagpapasya at ang hukuman dito sa Pilipinas ay i-acknowledge, papansinin yung foreign divorce na nangyari sa Amerika or in any other jurisdiction where divorce is allowed by law. Pag nakalabas na po ang certificate of finality ng acknowledgement decision acknowledging the divorce, ipapakita ngayon yan sa civil registrar at ayun, makakakuha na siya ng lisensya para magpakasal dito sa Pilipinas. Ikaw ba, Bombo Nicole, balak mo bang makamit ng AFAM? As of now, attorney, wala pa po sa isip po natin yung mga gantong bagay. Pero regarding po dito sa pinag-uusapan natin, attorney, komplikado po pala yung mga proseso na kailangang pagdaanan na bago pwedeng makapagpakasal ulit kapag ikaw ay nagkaroon nga ng divorce sa isang
foreigner. And gaano naman katagal, attorney, karaniwang inaabot yung proseso ng judicial recognition ng foreign divorce? And possible ba, attorney, or may tendency ba na yung petition ay hindi tanggapin ng korte? Posible po. Ang sabi noon, pag ang nag-file ng divorce ay yung foreigner ay papayagan. Pero pag nag-file daw ang Pilipina ng divorce, yun ang mahihirapan. But I think that ruling has already been overturned dahil malinaw naman na pag ganyan nga na divorce at pumayag din ang isang foreigner na makipag-divorce, in effect, siya rin ang nagdi-divorce. Sa akin, yan ang aking legal opinion. But, you know, talagang ganyan po ang buhay, magastos talaga ang mga ganyan. At yan ay mga hamon lamang sa mga pamumuhay. Kaya upang maging maligaya, talagang ganyan. You have to face it and you have to pay for it.